Ako po si Cheryl Cosim at kasama natin ang senatorial aspirant na si Attorney Vic Rodriguez. Ituloy natin ang usapan tungkol sa inyong plataforma. Sinabi mo na ibabalik mo ang death penalty para sa kasong plunder at droga. Okay, bakit specifically ito para sa mga kasong ito, plunder and illegal drugs? Sapagkat ako naniniwala, Cheryl, na ang ating bansa at kaya maraming mahirap, the alpha and the omega of the many ills of our country is the budget. Yung yearly piece of legislation that Congress passes year in, year out. Yan ang pinagmumulan ng ating kahirapan. Kaya ako nais ibaba yung halaga ng plunder from 50 million to 5 million para matuldukan na yung kultura ng korupsyon sa gobyerno, para matuldukan na yung pagpalit-palit ng posisyon ng isang pamilya dahil ginagawa nilang hanap buhay ang pwesto sa gobyerno. At ako'y naniniwala na kinakailangan na nating simulan yung war on corruption at alam ko kung paano gawin ito. By amending first the plunder law, reducing the threshold from 50 million to 5 million, many are reaching out at sinasabi, baka pwede 1 million na lang. And I also agree with them dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw regardless of the amount. At pag naibalik ko na yan bilang senador ninyo, aking ipapanukalang ibalik ang death penalty bilang kaparusahan sa sino mang mapapatunayang guilty sa kasong plunder. And of course, yung droga. Yung droga, specifically, doon sa mga taong gobyernong magiging sangkot dito sa pagpapalaganap, manufacturing, at yung importation, at yung mga banyaga na magpapasok, magpoprotekta, magpapalaganap ng illegal na droga sa ating bansa. Yang dalawang bagay na yan at wala makakapagsabing anti-poor itong pagbabalik ng death penalty sa kasong plunder at droga dahil walang mahirap na nagnanakaw sa gobyerno at wala ring mahirap na nagiging source ng funding ng illegal na droga. Puntahan natin ang iba pang issue pambansa. Dahil tinitingnan ko yung oras natin. We have 19 minutes left and we have so much to talk about. Okay. VP Sara Duterte, yung kanyang presidency, kinukonsidera na ni VP Sara ang pagtakbo bilang presidente sa 2028. Dapat naman yun, sapagkat higit na malaking boto ang ibinigay sa kanya ng mamamayang Pilipino, 32 million, higit na malaking boto kaysa sa Pangulo. So isang kumbaga sa boxing siya yung mandatory challenger pagdating ng 2028. But it's all up to Vice President Inday Sara Duterte kung talagang gusto niyang tahakin yung landas sa magiging Pangulo. But kung siya'y tutuloy, marapat lang sapagkat higit na malaki ang kanyang boto nung huling halalan. 32 million Filipinos ang bumoto ng malaya, konstitusyonal at legal kay Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon ay nahaharap siya sa impeachment. Although, ayun na, kaya nagkaroon ng peace rally na wag ituloy, nagsabi rin ang Pangulo na wag nyo nang ituloy yan, wag na nating pagtuunan pa ng panahon dahil mas maraming trabahong kailangang unahin. Naniniwala ka ba na yung mga panawagan na i-impeach si VP Sara ay para pigilan siyang tumakbo sa 2028? Yes, yan panay politika at yan ay political persecution. Ang dapat unahin natin kesa itong mga impeachment na ito yung problema ng inflation, yung problema ng corruption, yung problema ng kawalan ng trabaho, yung kawalan ng underemployment, yung problema ng patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Yan ang dapat tutukan, yung tumatago sa sikmura ng ordinaryong Pilipino, hindi panay politika. So sang-ayon ka sa panawagan ng Pangulo ni PBBM on that? Sang-ayon ako sa panawagan ng hakbang ng maisog. Sang-ayon ako doon sa panawagan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na tigilan itong impeachment na ito. Tigilan na itong political persecution na ginagawa nila hindi lamang kay Vice President Inday Sara Duterte, kung hindi pati kay Pangulong Duterte at lahat ng nagpapahayag ng honest dissent. Gaano kahalaga yung show of force, Attorney Vic, ng INC nitong nakalipas na rally? Pagpapatunay na pag nagkaisa-isang Pilipino, regardless of religious denomination, yan ang tunay na soberanya.
At yan ay pagkilala doon sa ating karapatan na maging bahagi sa lahat ng antas ng any political, economic, or social decision making that this government and any administration for that matter will be making. Nakatakda ng ilabas ng NBI yung kanilang findings sa investigasyon sa umano'y death threats ni VP Duterte kay PBBM bilang abogado. Ano ang tingin nyo ho rito? I have yet to see. We have to wait. Kung ano yung magiging desisyon ng Department of Justice or NBI diyan sa kanilang ginagawang investigation. Anyone will be making a comment is premature. Let's wait for the release of the findings by the National Bureau of Investigation. Kanina na pag-usapan na natin yung sa PhilHealth and then also itong mga AKAP program. Okay, wala ng confidential funds ang ilang ahensya kabilang ang OVP. Noong ikaw ay dating executive secretary at ngayon naintindihan nyo na saan ba napupunta or ano ba yung confidential funds, what's your take on confidential funds sa iba't ibang ahensya? Walang pondo ang OVP. Nung time na nandoon pa ako at nung 2022. Nilagyan. Because sumulat ang Office of the Vice President sa Office of the President. Maaari ba ako magkaroon ng confidential fund? Sumagot ang Office of the President, maaari, bibigyan kita. O bakit si Inday Sara lang iniimbestigahan? Wala siyang confidential fund. Nagtanong siya, pwede ba rin ako magkaroon ng confidential fund? Sumagot ang tanggapan ng Pangulo, pwede. Bibigyan kita galing sa sarili kong pondo. Pero ang lumalabas sa kwento, putol eh. OVP lang eh, si Vice President Inday Sara lang eh. Saan siya kumuha ng confidential fund? Yun dapat muna kinikwento natin ng buo. At ngayon naman, yung sinasabing marami ng ahensya ang walang confidential fund, okay naman yun. Basta dapat across the board. Yung hindi kinakailangan ng confidential fund, di wag nang bigyan. Ngayon, kahit naman magpatuloy ang confidential fund, basta't nandyan ang COA. Gawin ng COA ang trabaho nila, wala tayong magiging problema sa funding eh. I mean, yung kung paano ginasta ito eh. Ang nangyayari lamang, pinangungunahan ng Kongreso yung trabaho ng COA. Hindi pa tapos yung findings ng COA. Inuunahan na nila eh. Meron pang palugit ang Office of the Vice President to submit yung mga kulang na document o magkakumpletuhin yung documentation. So premature lahat ito. Puntahan ko yung war on drugs. Nananatili na malaking problema ito na kinakaharap ng ating bansa. What's your take on kung paano ito hinahandle ng kasalukuyang administrasyon kumpara sa nakalipas na administrasyon? Napakahina sapagkat punong-puno ng pagtatakip. Ano na nangyari? Alam mo ito, journalista ka, Cheryl. Ano na nangyari doon sa sinasabing biggest drug haul ever in the history of drug enforcement ng Pilipinas? Yung sa Alitagtag. Wala na tayong follow-up, wala nang nangyari. Wala na, tahimik sila. Ultimo yung nahuli, hindi pwedeng pangalanan, hindi pwedeng interviewin. Bakit yung mga cited in contempt nakukulong? Pinapangalanan, hinihiya. Bakit yung nahuli sa biggest drug haul ever sa kasaysayan ng Pilipinas, tahimik ang gobyerno? Mahina ang kanilang approach dito sa war on drugs. West Philippine Sea. What about the West Philippine Sea? Yung kung paano tayo mas assertive ngayon na protektahan kung ano ang sa atin. Dapat natin protektahan yung ano yung sa atin. But we have to help to diffuse and de-escalate the tension. We cannot afford to go to war with a superpower and nuclear-armed neighbor named China. Hindi natin kaya yan. At dapat ang ating handling diyan sa South China Sea, interes ng Pilipino, hindi interes ng ating banyagang alyado tulad ng Estados Unidos. Ayun nga. I was gonna ask kung dapat ba tingin mo makipag-alliance sa US para nga mas mapaglaban natin ang ating soberanya. Wala naman dapat sayang US dito eh. The problem is between China and the Philippines. Dapat tayo makipag-usap. Dapat natin sinusuri ano ba yung karakter ng ating adversary. Ang China traditionally hindi sumasailalim sa arbitration yan. Ang gusto niyan lagi bilateral, usap tayo. Yun ang inaantay nila. I am not saying China is innocent of their many wrongdoings diyan sa South China Sea. Ang sinasabi ko lang, interes dapat ng Pilipino, hindi interes ng Amerikano, sapagkat yan ay malinaw sa Article 2, Section 7 of our Constitution that we should have an independent,
foreign policy. Puntahan ko ang usaping divorce. Okay, dito naman tayo sa usaping pamilya. Sa usaping divorce naman, sapat na ba yung legal separation at annulment o susuportahan mo ba ang pagkakaroon ng divorce sa ating bansa? May mga nakailan na tayong mga aplikante dito at iba-iba rin ang kanilang opinion. Ako'y hindi sang-ayon sa divorce. Sapat na yung batas natin sa legal separation, sapat na yung batas natin sa annulment. Naintindihan natin, naunawaan natin yung mga naipit sa marriage na yung isa'y alcoholic o di kaya isa'y nasa drug addiction, naintindihan natin yan. Subalit, base sa ating saligang batas ang aking di pagsang-ayon. Again, Article 2, Section 12 of our Constitution, kinikilala ng ating saligang batas yung sanctity of the family at bukod dyan, trabaho ng Estadong protektahan at palakasin ang pamilya bilang basic autonomous social institution. And on the basis of that, I am not for the divorce bill. Political dynasty. Ang sinasabi ng mga eksperto, ang klase ng political dynasty mayroon tayo dito sa bansa ay obese kind na. Kumbaga, kung dati ay ipinapasa ng mga matatanda, pag nagretiro na ipapasa. Thin dynasty daw yon, political dynasty. Naging fat dynasty. Mag-asawa, magkapatid, tumatakbo na. Ngayon, kayo-kayo, kahit sila-sila, nag-aaway-away sa mga posisyon. I mean, lumalala. Kasabi ko nga, pag sinabi mong obese, pag physically, nakakamatay yan. So nakakatakot. Kung titignan natin, kung gano'n na yung nakikita ng mga eksperto on political dynasty, yung ating sitwasyon. What's your take? Kaya ako naniniwala, Cheryl, naniniwala ako na pag naibalik natin ang death penalty, magandang lunas din ito doon sa political dynasty. Bagamat hindi pa na-define what constitutes political dynasty, but ako naniniwala yung appetite nung mga pumapasok sa politika or public service, mababawasan pag nandyan na yung death penalty sa kasong plunder. Dahil ayaw mo naman sigurong mabitay yung misis mo, yung anak mo, yung apo mo, yung pamangkin mo, pagka ang layunin nyo sa pagpasok sa public service ay magnakaw. Kaya ako'y naniniwala, dapat ibalik ang death penalty at dapat maibaba ang threshold ng plunder from 50 million to 5 million. Magiging lunas din ito sa political dynasty. Mga kapatid, we have almost 9 minutes left. Ano po? Break tayo ng kaunti sa ating pagbabalik. Medyo kakalma tayo, mas magre-relax. Isasalang po natin ang ating aplikante sa ating fast talk. Something light, okay? Sikapin kong sagutin. Diretso na tayo dyan sa mabilisang tanungan at sagutan. Sagutin ng mabilis ang ibabato naming mga tanong. Pwede kang mag-explain kung gusto mo, kahit mga 30 seconds, kung may explanation ka. Pwede rin walang explanation at all. Ayan. Okay. First question. Ano ang New Year's resolution mo? Bawasan yung pag-inom ng alcohol. Bakit? Gano'n kakalakas uminom? Hindi naman malakas, pero mas mainam kasi talaga na, when you're aging. You're 48. Well, I'm older than you, 2 years. Oo. I'm 51 and 73. concentrate 74 more ako. on wellness ako this year. Pinaka-challenging part ng pagiging abogado? Pagka nagkakabati yung mag-asawa na naging subject ng annulment or legal separation dahil ang lagi may kasalanan yung abogado. Oo, hindi. Gusto mo bang maging executive secretary ulit? Oo. BBM, friendship over o one more chance? Friendship over. Saan mo nasabing friendship over na talaga? Magmula ba nung ikaw ay nakikita ka na namin sa tabi ni dating Pangulong Duterte? Intriga yun. Yung malungkot na bahagi ng aking buhay nung namatay ang aking nanay, na hindi man lang nagpahatid ng kahit anong salita. Piso lang naman ang text, Cheryl. Piso lang. Libre na. Libre na. Pag gumamit ka pa ng, di ba? Ni Haniho, walang hinatid na pagkokondol, masakit yon. But magkaganon pa man, inulit ko na, kahit gaano kahapdi, kahit gaano kasakit, hindi ko hihilingin na madanasan niya yung dinanasan ko. It was more of yung friendship. Doon talaga. Meron bang kaibigan na badapa yung kaibigan mo ni hindi mo akayin?
May ganong klaseng kaibigan ba? Samantalang nung yung walang gustong sumama sa'yo, ako kasama mo. Mas mahalagang katangian ng tao, loyal o honest? Honest. Biggest regret sa buhay? Wala naman. So far, wala naman. Sana wala. 20 pesos per kilo na bigas, posible pa ba? Yun ay pambubudol na lang yan. Hindi aabot ng 20. Hindi aabot, hindi mapababa. Alam Pero mo ba? kasama ka dun. Alam mo Sa ba? simula. Sa simula, tama. Tama. Paano mo ngayon papababain ng 20 pesos ang meron bigas? talaga kayong formula noon. Meron talagang magandang motivation na maipababa ang kilo ng bigas. Pakainin yung mahihirap nating kababayan ng maayos na bigas. Hindi yung sulit Durog. rice. Ang sulit rice, Cheryl, dagdag ko lang 100% durog. 36 pesos pinagyayabang nilang mura. Yun, pag linuto mo yun, lugaw yun. Araw-araw kang pakainin ng lugaw, hindi ka naman siguro mag-i-enjoy. Sakaling palaring ka sa Senado, ano ang unang bill na isusulong mo? Isusulong ko na amyendahan ang plunder law, ibababa ko from 50 million to 5 million, isusunod ko yung pagbabalik ng death penalty. Sinong politiko ang pinakahinahangaan mo? Sinong politiko for his longevity at brilliance? Si Juan Ponce Enrile. Kung hindi ka politician o abogado, ano ka ngayon? Negosyante. Negosyante. Alright. Mayroon po tayong less than 2 minutes, mga kapatid. Ang ating final question, Attorney Vic Rodriguez, bakit ka dapat tanggapin sa Senado? Sapagkat alam ko ang trabaho ng pagiging senador. Kaya po ako isang formal at opisyal na aplikante ninyo sa Senado, nais kong isulong ang ating war on corruption sa Senado bilang tunay at maisog na oposisyon. Ating babantayan ang budget simula pa lamang sa paglilimbag nito at habang sa ito'y binubuo na, hanggang sa ito'y mapirmahan na, hanggang sa ito'y gamitin ng mga ahensya. At aking pamumunuan ng war on corruption, alam ko kung paano gawin ito. Aking papanukala na amyendahan ng plunder law, ibababa natin from 50 million to 5 million pesos ang threshold at matapos yan, aking isusulong na maibalik ang death penalty sa kasong plunder at droga. Marami pong salamat for taking the time. Thank you for joining us this afternoon. Senatorial Aspirant Attorney Vic Rodriguez.